Yusuke Urameshi used to be dead. Thanks to his own selfless acts and the love of his friends, he's been given a second chance. Returning to life with special powers, Yusuke becomes a spirit detective and must track down 3 supernatural criminals who have each stolen a powerful artifact. His first target, Goki, who can transform into a Kyukonki, a powerful soul-eating creature. Can Yusuke survive this fight? Masyado siya malakas. Kailangan umisip ako ng paraan. Pinakawalan mo ang aking pagkain. Magbabayad ka ngayon! Mabutit nakailag ako. Nakalimutan ko mahina nga pala mga tao. Napalakas yata ang tira ko Pero mas gusto ko may hina! Dahil sa ginawa mo, lagot ka ngayon! Hindi ako makagalaw! Sandali! May tao ba siya? Ah! Delikado! May tao yata! Sumama na kayo sa amin! Dali! May mga tao yata doon! May dumarating na mga tao! Dali! Dali! May tao doon! Bilisan niyo! Boses yun ni... Kung nadala ka na, huwag ka na lalapit pa sa amin. Alalahanin mo na lang ang buhay mo. Intindihin mo mabuti ang sinabi ko sa'yo. Malapit na kami! Nasaan na ba ako? Ano? Nasa bahay na pala ako. Eugene, gising ka na pala! Opo? Aray! Bakit niyo naman po ginawa yon? Nakipag-away ka na naman! Tignan mo ang damit at ang mukha mo! Huwag na po kayong umiyak, Mami! Kung alam niyo lang po sana kung bakit ko ginawa yon. Magaling ka na ba? Hi! Sabi ko na nga ba eh. Siya ang nagdala sa'yo dito. Pasalamatan mo siya dahil tinulungan ka niya. Ikaw? Nakikita ka ba niya? Oo, sabi ni Jericho, mas madali raw ako maging assistant na ganito kesa hindi nakikita. Ganun ba? Eugene, mamaya mo na siya ipakilala sa akin ng mabuti, ha? Paano ko papaliwanag to? Pero paano mo naman nalaman kung nasaan naman kami? Madali lang. Ginamit ko itong kompas para hanapin ka. Ang kompas ang nagsasaad ng lugar ng halimaw at kung gaano kalayo ito kung paparating na ang halimaw sa may suot ng kompas. Sa totoo lang, napakalakas ang halimaw na nakalabang ko. Hindi ko nga inaasahan na ganun pala siyang kalakas. Higit na mas malakas pa ang dalawang natitira. Kailangan mahuli mo sila sa loob ng 1 linggo. Pero Charlene, mukhang imposible pa. baka hindi ko makaya. Eugene! Hindi ka dapat matakot! Ikaw lang ang pag-asa namin! Lakasan mo ang loob mo! Kapag wala dito ang mga kayamanan sa pagbabalik ni Haring Yama, ang mundo ay... At ang posisyon ko, paano na? At ang pinakahuling balita, nakakagulat na pangyayari mula sa isang eksklusibong paaralan. Eksklusibong paaralan? Ano kaya yun? 4 na mag-aaral mula sa isang lugar ang nasa koma ngayon dahil sa hindi pa alam na dahilan. Sila'y dinala na sa ospital. Sa kasalukuyan, iniimbestiga na ng mga pulis ang naturang kaso. Samantala, naaalarma naman ang mga magulang ng mag-aaral. Kinain ang mga kaluluwa nila. Talagang hindi siya titigil hanggat nasa kanya ang bola ng espiritu. Patuloy nang gagawin ito. Ang mga kaluluwang kinain ko, nagpapaikot-ikot sila sa tiyang ko.
Charlene, hanggang kailan ang itatagal ng mga kaluluwa na yan sa tiyan niya? Pinakamatagal na isang araw. Sige. Anong binabalak mo? Hindi ka ba Kailangan talunin ko siya! sa kalagayan mong yan? Maaaring hindi ko naintindihan lahat. Pero hindi ba mas masakit na mawala ang kaluluwa kaysa sa katawan lang? Hindi ka man lang magiging multo. Kawawa naman sila. Eugene! Maaari kong gamitin ng ray gun ngayon. Hindi ako patatalo katulad kahapon. Ang singsing na ito ang pangatlong gamit ng isang detective. Pinalalakas ang espiritual na kapangyarihan na maraming beses. Ibibigay ko sana ito kapag naayos na ang espiritual na lakas mo. Higit na lalakas ang Reagan dahil dito. Pero pagkatapos gamitin, manghihina ka na. Ha? Yan ang tandaan mo, Eugene. Naintindihan ko. Yusuke, I made tea for you and your friend. Hello? Yusuke? You dropped your bobo. You're a sweet girl. You'll be even sweeter in my stomach. I'm starting a little collection. Goki! Huh? I came all this way to see you. Idiot! Didn't you listen? Hindi na sinabi ko sa'yo kahapon ah. Pasensya ka na lang, pero makulit talaga ako eh. Dalawang beses mo nang inabala ang pagkain ko. Una, ibibigay ko ang pinakamalakas na suntok ko. Bilang isang detective, kulang ka sa pagsusuri. Ang katawan ko ay sintikas ng bakal. Walang makakasira dito. Alam ko na. Gagamitin ko ang punong ito. Baliwala yan! Wala nga ibang paraan. Kailangan gamitin ko na ang ray gun. Pero kahit gamitin mo ang singsing, maaaring hindi ito tumalab sa kanya. Ang katawan niya ay sintigas ng bakal, kaya dapat maging maingat ka. Kailangan sa mata ko siya tamahan. Pero kung isang tira lang, isang mata lang yun. Teka, kung malapit, tamahan kaya? You give me a bigger appetite. There's something about those screams of pain. Sino ka ba? Umalis ka na! Dali! Takbo na! Parehas ko kayong lalamunin. Ikaw masyado kang pakialamero. Tapos ka na ngayon! Ito ang hinihintay ko. Ang ibukas mo ng malaki ang bibig mo. Sintigas nga ng bakal ang katawan mo, pero ang loob ng bibig mo, hindi. Paalam sa'yo, Jerry! Eugene! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ligtas silang lahat! Oo. Iha? Iha? Oh, natauhan na siya. Ano pangalan mo? Kailangan ko ng ganitong lakas para sa isang kayamanan lang. Hindi ko alam kung paano pa sa dalawang natitira.
Hey, Yusuke, can't you just admit it'd be easier to lean on my shoulder? Right, can't you admit that it'd be embarrassing? What's up? Nandito ang isa sa kanila. Hindi naman niya siguro ako susugurin dito. Ayan siya, si Denise. Huwag ka masyadong nervyoso. Wala akong balak makipaglaban o tumakas. May hihilingin akong pabor sa'yo. Pabor? Maghintay ka sana ng 3 araw. Pagkatapos, ibabalik ko sa'yo ang kayamanan. Tandaan lang! Masakit na nga eh. Baka isang patibong lang ito, Eugene. Nakapagtataka ang kwento niya. Ha? Ang sabi niya, pagkatapos ng 3 araw, ibig sabihin kabilugan ng buwan. Ang salamin ng kapangyarihan na kay Denise ay may kakaibang lakas pagbilog ang buwan. Ang salamin ay nagpapakita ng tunay na layunin ng tumitingin dito at sinasabing magkakatotoo ang layunin ito. Pero para matupad ito, kailangan mag-alay bilang kapalit. Pero hindi natin alam kung anong layunin niya o anong iaalay. Inaalam pa niya siguro. Hindi kung ganun pala, hindi niya na kinakailangan pang humarap sa akin. Hindi ba, Charlene? Kung sa bagay. Malakas ang kutob kong hindi siya isang tunay na kalaban. Ano bang pinagsasabi mo, Eugene? Tandaan mo na ang grupo nila ang nagpahirap sa iyo. Ang totoo nga, sila mismo ang nagtatalo-talo. Ha? Hindi ko alam ang dahilan. Pero gusto ni Denise na tumiwalag na sa kanila. Ikinalulungkot ko, pero hindi ako sasama. Sa mga mata niya, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Ano kaya nangyari kay Denise? Eugene, kakain na! Charlene, dito ka kakain sa amin, iha! Po, salamat po! Sandali lang po! Mahalaga po ang pinag-uusapan namin. Bakit? Hindi ko ba pwedeng alamin ang pinag-uusapan ninyo? Mami naman oh, hindi po ito tulad ng iniisip nyo. Maniwala kayo! Pupunta ako kay Jericho para magtanong tungkol sa salamin ng kapangyarihan. Kaya't pumunta ka na sa lugar na pinag-usapan niyo ni Denise. Bilis! Alam ko. Sige na. Ang lugar, isang ospital. Nandiyan ka na pala. Anak, ngayon ka lang yata nagsama ng kaibigan dito Okay lang po, ma. Humiga na po kayo. Ang mami niya? Maayos na ang pakiramdam ko, Denise. Gusto niya ba naman sanas? Huwag na. Busog pa naman ako. Kapag hindi kayo kumain ng marami, hindi po kayo lalakas. Oo, sige. Gagawin kong sinabi mo. Gawin niyo po. Kailangan gumaling kayo agad. Sandali lang. Ano ba talagang ibig sabihin nito? Siya ang kinagisnan kong magulang. Siya ang aking ina. Ha? Matagal nang namatay ang aking ama. Sa loob ng 15 taon. Pinalaki niya ako habang ako naman ay patuloy sa paglinlang sa kanya. Hindi kita maintindihan. Ako isa talagang lobo. Isang lobo na nabuhay sa loob ng 100 taon at nagkaroon ng lakas na espiritual at naging halimaw. Nagsalin ako ng mga mensahe at lihim at naging bihasa ako sa pagkuha ng mga kayamanan. Pero 15 taon nang nakakaraan na malubha kong nasugatan sa isang pangangaso. Kaya pumunta ako sa mundo ng mga tao at naging anak ng mga mag-asawa. Inisip ko, pag tumagal ako na 10 taon bilang tao, babalik ang kapangyarihan ko. At kapag gumaling na ako, mawawala na lang ako sa aking mga magulang. Pero bakit ngayon? Ang aking ina, hindi siya gumagaling. Dahil doon, napasama ako sa grupong yon para kunin ang kayamanan. Naalala ko ang salamin ng kapangyarihan
na pwede kang humiling ng kahit anong bagay. Kaya pala. Gusto ko siyang gumaling sa pamamagitan ng salamin ng kapangyarihan. Pag natupad ang kahilingan ko, ibabalik ko ang kayamanan at haharapin ko si Haring Yama. Bakit? Gagawin mo yon para sa tao? Hindi ko alam ang sarili ko. Pero isa lang alam ko, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Sa panahon ng aking kaguluhan, pinalaki niya ako. At ngayon, nagkasakit siya. Gusto kong masuklian ang kabutihan yon. At ito lang ang tanging paraang nalalaman ko. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil gusto kong may makaalam nito. At alam ko namang may tiwala ka sa akin, Eugene. Denise! Denise! Ang iyong ina! She's fallen into what we call the critical stage. To be perfectly honest, your mother is about to die. How long? Probably tonight. We'll do what we can. Suichi, I'm sorry. Wala nang ibang paraan. Kailangan gawin ko ito. Gagamitin mo ang salamin ng kapangyarihan? Alam mo ba kung ano ang iaalay mo para matupad ang iyong kahilingan? Alam mo ba, Denise? Buhay. Buhay ang kapalit! Ang salamin kapag tinupad ang kahilingan, kasabay nito ang pagbawi ng buhay, kaya ito tinawag na salamin ng kapangyarihan. Kailangan sabihin ko agad ito kayo na! Salamin ng kapangyarihan. Gumising ka. Masdan mo ang aking kahilingan. Pakinggan mo ako sa pagkakataong ito. Kaligtasan ng babae ito. Yun ba ang iyong kahilingan? Oo. Teka, hindi ka ba nagkakamali? Mawawalan ng saysay ang lahat kung mawawala ka, Denise! Wala nang ibang paraan. Para matupad ito, kailangan bawiin ko ang buhay mo. Pumapayag ka ba? Kung yan lang ang paraan para maligtas siya. Kung gano'n, matutupad ang iyong kahilingan. Paalam, Ma. Ano ba ginagawa mo? Ako na lang, ibibigay ko ang buhay ko. Hindi mo na kailangan bawiin ang buhay niya para matupad ang kanyang kahilingan. Pabayaan mo ako. Problema ko to. Hindi ko kayang makita umiiyak ng isang ina sa pagkawala ng kanyang anak. Hindi ko matitis yun, Denise! Eugene! Eugene! Boy ako. Ano nangyari sa aking ina? Eugene! Eugene! Oh, mabuti naman, buhay ako! Sakit talaga ng ulo ko. Ugali ko na talagang kumilos ng hindi iniisip ang mga maaaring mangyari sa akin. Ha? Andiyan nga pala. Ano ka mo? Nasa akin na ang salamin ng kapangyarihan. Dahil sa kabutihan ng iyong layunin, tutuparin ko ang kahilingan ng walang kapalit na buhay. Denise, nailigtas namin ang iyong ina. Ha? Hindi lamang niya nulusutan ang sitwasyon, pagaling na rin ang kanyang karamdaman. Ibang lakas ang nagpagaling sa kanya, Denise. Mapalad siya. Denise. Mama. Hindi ba magandang balita? Oo nga. Isang kayamanan na lang ang natitira. Dalawang kayamanan agad? Magaling ka palang detective? Hindi ka ba nagbibiro, Charlene? Hindi! Hindi alam ni Eugene na ang pangatlo, pinakamahirap sa lahat. Si Vincent na kumuha ng espada.
Hindi siya pangkaraniwang halimaw, kaya't hindi dapat muna silang magsaya. Hintayin na ang